Meron ka bang nais malinawan? Aba, itanong na dito sa The Most Relevant Family Relationship Question. Hatid sa inyo ng The Family Podcast. Good morning once again and welcome to this program. Marami tayong mga katanungan sa araw na ito. Yes. Lalo tigit ngayon, buwan ay universal celebration yung month of love, no? Yes. So, napag-usapan natin yan from our previous Saturdays. Oo. So, good morning po sa aming mga viewers, sa aming mga taga-subaybay. Naway patuloy kayo na sumama sa amin sa talakayang ito, lalo na sa special segment na ito na tayo ay direktang magtatanong sa ating guidance counselor. Yes. Dahil nga doon sa mga nakalipas na mga topics na ating mga pinag-uusapan, kung meron po kayong gustong itanong at maliwanagan, ito po ang panahon para po ay sagutin yung mga katanungan na yan. Ayan, ready na po ba kayo na sagutin ang mga katanungan ng ating mga taga-subaybay? Ready na po. Pero magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay. Yes. Ang aking prayer, nawa po kayo ay mabless sa aming pag-uusapan habang sinasagot natin yung mga ilang inquiries ng ating mga taga-subaybay. Ay nawa ay mabless kayo at ito din sana ay maging bahagi ng inyong dinamang pagiging blessing sa ibang mga tao. Pero syempre, una sa inyong pamilya, pangalawa sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak, at sa sino mang inyong ma-encounter sa inyong pangaraw-araw na buhay. That is true. Nako, ang unang katanungan, alam mo ba? Eto po, sir. Bakit po ba ang tagal magbago? Naku, nainip na. Bakit po ba ang tagal naman magbago? Matagal na po kaming nagsasama. Tumatanda na kami, pero bakit wala pa ring pagbabago? Ano po ba ang dapat gawin? Okay, so parang dalawang question yan. Aha. Bakit matagal at ano ang dapat gawin? Okay. Matagal ang pagbabago sapagkat matagal natutunan ng isang kaugalian. Okay? Kung ating mapapansin, halimbawa ay kami ng aking asawa, nagpangita kami ako ay 22 years old na. So, ibig sabihin, bago siya dumating sa buhay ko, ay 22 years ko nang practice ang pag-uugali ko. Ayun. So, can you imagine 22 years to unlearn that characteristic that I have learned, it will also at least a minimum of 22 years. Ay, my goodness. Isa pa lang po yun, yung babaguhin na yun. Bakit? Na-imagine mo ba ang isang puno, kung ito ay malaki na at saka mo huhutukin sa direksyon na nais mo, pag ito ay binigla mo at gusto mo yung madalian, it will break the trunk of the tree. Abay, dapat pala hindi nagmamadali. Ayan. So, ibig sabihin, siya ay matagal sapagkat mahirap i-unlearn ang bagay na na-learn. So, secondly, ang principle ng ano ba, alam mo yung pag-change ng behavior, hindi mo lang siya basta aalisin kung hindi dapat mayroon kang ipapalit. Halimbawa, kapag aalisin mo sa mga anak mo ang gadget, ano ang ipapalit mo? Sa asawa mo, kapag gusto mo itong baguhin, itong kaugalian niya ito, ano ang ipapalit mo doon? Alright, so that's very important kasi kung wala kang ipapalit, most likely, babalik siya sa kung ano ang kanyang nakasanayan. Kaya siya mahirap talagang tanggalin. Now, yung second ko na answer na yun actually is in connection sa second question na paano gagawin. Yon. So, kung mayroon kang gustong sabihin na ito ay dapat na mabago,
una, iisipin mo, ito ba ay sa ikalalago ng inyong relationship? Baka naman sa kagustuhan mo lang. Kasi dapat ding para hindi siya maging one-sided at para hindi sabihin ng asawa mo na, ay, bakit nakita mo ako na ganito? Di ba dapat ay pinakasamahan mo na ako na, kumbaga, years na, ba't hindi mo matanggap? Aha. Okay, di ba? Very important kasi sa pagkakaiba, dapat ay parehas na babalanse, ito may nakakatulong sa relationship natin. Kung ito ay nakakatulong, I think wala kang dapat baguhin. Pero kung ito ay nakakahina ng koneksyon, nakakahina ng relationship at ng pagmamahalan, I think the husband and the wife must agree na dapat itong mabago. Pero, mahirap itong gawain ng isa lang. Yun ang dahilan kung bakit nandiyan ng asawa para maging support, Yes. magpalaala, at tumulong ano ang pupwedeng ipalit doon sa gusto mong i-unlearn. Ayun, napakaganda. So may nag-gets pala ako doon dahil nga dyan sa tanong bakit matagal. Ibig sabihin siguro, isa lang ang gumagawa. Aha. Walang cooperation yung isa. Parang hinihingi lang nung isa. Demand hindi lang na naman siya demand. nag-cooperate para Yes. matulungan, mabago yung isa. So, sabi nga po ng ating guidance counselor, kailangan pagtulungan. Okay. Yun. May isa pa akong gusto i-clarify. Tayo kasing mga Filipino, meron tayong kultura ng pagiging passive or passivity. Yung tipong sinabi mong minsan na kapag ka hindi na nangyari, sasarilinin mo na lang. Hindi mo alam, 10 taon ka nang nagtitiis doon sa ugali na ayaw mo. So, bakit po ganun? Ang tagal, Ayun na nga. ang tagal mawala, di ba? Kaya very important yung, sweetheart, pwede bang pag-usapan natin ito? Okay. And then, pagkatapos ninyong madiscuss, dapat lumabas doon, ito ba'y nakakatulong sa ating relationship? Kasi nasasaktan ako. So, I think hindi, mayroong negative impact. Yun. So, with that, dapat ding open ang isa na, ay, nakaka-apekto pala siya sa relationship. O sige, paano ang gagawin natin? So, from that, may relapse, no? Halimbawa, ang gustong baguhin, dadating yun din yung time na parang bumabalik sa dati. However, dahil sa ito'y napagkasunduan, napag-usapan at nagtutulungan, I believe walang imposible. Kahit yan ay abutin ng 22 years nga, tiis lang. Sapagkat ang hindi mo naman alam, ikaw nang gustong mabago yun sa asawa mo, ay mayroon ding natututunang value. Alam mo bang mahirap yung pagtitiis? True. At ang napakaraming dahilan bakit nasisira ang sambahayan ngayon ang nawawalay pagtitiis. Ayun. Ay, kasi Umiiksi, gusto na agad-agad. Ayan, no? So, I think yun ang una na ilagay ng isa, no, na gustong magkaroon ng pagbabago sa relationship. Am I committed? Kasi pag may commitment ako, magtitiis. Yes. Pero siyempre, pag sinabi kong nagtitiis, hindi yung wala kang ginagawa. Okay? May process. Hindi Ayan, naman ito yung tinatawag na martyr. Hindi yon, Ayun. Okay. hindi yung meaning ng pagtitiis na sinasabi ko. Dapat nagtitiis ka pero meron kang ginagawa, may Yes. effort at higit sa lahat nagkakasundo kayo doon dahil hindi pwedeng magkaroon ng pagbabago sa relationship na yung isa lang. Yun, oo. Kaya pala dun sa napag-usapan natin, within this month, yung patience and communication, napakahalaga. Di ba? Very basic yun. Oo, okay. Yes. Ano pa yung ating sunod na katanungan? Alright. So, meron po dito, galing po sa isa pong nating taga-subaybay. At sabi po niya, ang tanong pala niya, ano daw po ang effect sa magiging mother at magiging baby ng isang unplanned pregnancy? Alright. From the word itself na unplanned. Okay? Medyo negative in a sense, no? Pero it doesn't mean na unplanned, hindi na siya po pwedeng magkaroon ng positive impact. But kung ang itatanong natin ay negative impact, magkakaroon siya ng negative impact if you take that unplanned result na negatively. Kasi halimbawa, ang gusto niyong una ay makapagpatayo ng bahay, Ay, nabuntis ka. ay nauna ang baby. Oo. So, the unplanned, no? Oo. So, how would you take that situation? Pag tinake mo, ano ba yan? Bahay sana muna. Pero, Sayang. di ba? So, habang lumalaki ang bata,
ang tingin mo, ang dahilan bakit wala kayong maayos na bahay dahil sa Walang kanya. bata. Negative ang impact doon. Sinisisi yung bata kasi So, pati yung bata, merong hindi magandang behavior. Oo. But ito yung gusto kong Okay. iwan sa ating taga-subaybay na yan na nagtanong, no? It may be unplanned for us, but I believe that God has a plan. Oh, see. Kasi nabuo siya. Siya. Okay. Kasi, bakit? Hindi ba natin na, di ba? In Bible times, napakatagal na ni Abraham na gustong magkaanak. Mm-mm. Bakit hindi siya nagkakaanak? Bakit kung kailan sinabi ng Panginoon, doon ka magkakaanak, doon ka magkakaanak? May mga tao na gustong magkaanak, Hindi magkaanak. hindi magkaanak. Anumang plano nila, hindi mangyari. Very clear ang Bible. Ang tao ang gumagawa ng plan, but si God ang nag-execute. Ayun. That's very important. Ngayon, sana masariwa sa ating isip na kung mayroon mang mga unplanned na nangyari sa ating buhay at iba yung naging result, isipin natin ano ang itinuturo ng Diyos sa bagay na ito para hindi maging negative ang Okay. impact sa nanay at saka sa anak. Kung mangyari Ayun. yan. Okay, so yun ilalagay natin yung sitwasyon na yun sa mag-asawa, no? Yeah. Na ayaw pa nila mga Sa anak. mag-asawa. Well, in the context of ano yan of legally legally married. Ha? Pero nga, ito, kung ito ay nangyari naman doon sa Out of wedlock. yung Okay. Kung out of wedlock ito, I would look into a perspective na you may that may carry a negative impact as a result noong hindi mo paglagay sa tama Tama, muna. Okay? okay. Pag sinabi natin na tama, ano ba yung kasi mga Christian Seventh-day Adventist tayo, and we believe that it should be put into right perspective, dapat tama. Dapat pag sinabi natin kasi sa ating konsepto na tama, ito dapat ay legally na nakasal. Okay, nabasbasan talaga ito ng Panginoon bago nag-engage sa ganong bagay. Ngayon, kung ikaw naman ay in the perspective naman ng isang non-Adventist, always put in mind na in any action that we did, we are involved in decision making, no? We actually decided for that and we chose to do that. Yes. Kung ano man ang result noon, the best thing you can do para hindi na madagdagan ng problema, do not blame anyone. Accept. It happened. And then do something good on what had happened. Kasi nangyari na yon. You can do nothing about that. Okay. Hindi naman kasalanan ng bata na siya nabuo. ayun. So, tatanggapin. Tanggapin mo. Kasi pag hindi nangyari na ito yung natanggap, mas malaki ang magiging problem, kawawa yung bata. Pero syempre, huwag mong sabihin na kung inabandon mo ang bata, ay libre ka na. Kasi that act of abandonment ng isang nanay, kasi marami tayong nakikita niyan sa Diyos, Oo, di ba? marami. Yung act ng abandonment ng isang magulang, ng isang nanay sa kanyang anak, i-carry niya yon sa buong buhay niya. Ayun. Kawawa naman yung bata. Kung Oo. gano'n ang gagawin, di po ba? Kahapon lang nakakita ako eh. Even the mother. Mga yung mga nilalagay lang doon sa CR. Oh, no. Tapos, yung mga kahapon lang siya, nakabalot sa plastic, nakalagay sa tabi ng kalsada. Mga newly, lang talaga, labas. Oo, kasi may may puso. Yun di pa na-cut Kakat yung Oo, puso. yun. Naku, wag naman po sana. Wag po natin gagawin yan, ano? Kasi kawawa talaga yung mga bata. So pag ganun, meron yung mental effect sa bata habang siya lumalaki. Definitely meron. Pero, mas naawa ako doon sa nanay na gumawa nun sapagkat ang mental effect nun would be lifetime. Yung bata pwede pa siyang ma-recover. Pero yung nanay, hindi na yun mawawala. Kasi experience niyang dinaanan yun eh. It is a history na hindi po pwedeng mawala sa kanyang memory. Oh, so kahit pala nag-abandon ka, hindi dahil gusto mo yun You're not safe, Inabandon actually. mo dahil gusto mo. Pero yung Babalik at babalik sa alaala mo yun. Yung problema na tinapalan mo ng panibagong hindi mo problema, pala matakasan yun. hindi mo siya matatakasan. And there is a okay. tendency na uulitin mo na naman. Yun. Kapag possible. naka-recover ka, mauulit at mauulit. Pero kapag inulit mo yon, palalim ka ng palalim, baka dumating ang time, hindi kayanin ang isip mo, doon ang problema. Yeah. Okay. Insanity. Oo. Anxiety. Okay. Kasi not unless na mawala na talaga ang konsensya mo, kaya mo yung ginagawa. Napakahirap nun. Kasi, Napakadelikado. Ano po? let us remember that God owns life. Ang Diyos ang may-ari ng True. buhay. So, kung yung isang bata na accidentally daw, we call that accidentally kasi nga hindi planado, out of wedlock. So, nabuo.
Pero the mere fact na nabuo yun, may kinalaman ka sa decision eh. It's your choice. Nag-engage ka sa sexual relationship, sexual intercourse, interactions. So, nangyari yun. Anuhin mo yun? Kung nagkamali ka na doon, Huwag nang dagdagan. yan. Wag mo nang takasan yung pagkakamali na yun. Yes. Harapin mo sapagkat nagkamali ka na nga, pangatawanan mo, ganun mo binabago ang buhay mo. Mas better yun, mas mapapabuti yun. Parang parang gawin mo ng positive yung negative na nagawa mo. Yeah. Learn from that. Learn from that. Okay. Alright, another question sa ating mga taga-subaybay. Normal po ba talaga na habang tumatagal ang pagsasama, parang nababawasan naman? Yung sobrang attachment sa asawa, normal po ba yun? Okay. Kung naalaala ninyo yung pinag-usapan natin na mga tips na kung normal ba ito, in fact, it should never be. Teka, pag pinag-usapan kasi nating normal, para bang pag yun ang ginagawa ng marami, di ba? Usually norm. Kinasanayan. Oo. But I think, kung siya'y norm, I think it's not, it should not be the case, no? Kung ito man ay nangyayari sa marami, wag sanang mangyari sa atin. Okay, wag mong gagayahin. O kasi pag sinabing normal lang, okay, normal lang pala naman sa gaya-gaya. Ating talaga. nangyari sa mga magulang ko, sa mga kapitbahay ko, okay lang nangyari sa akin. Ganun pagka normal, wala kang ibang, okay, so magdusa na lang talaga ako. So, dapat pala meron kang own choice. You should have. Kasi, not unless plano mo bang mag-asawa ng marami? So kung hindi rin lang, at ang gusto mo minsan ka lang nag-asawa, and you want this to be forever, why not do the best? Alam mo yung sinasabi ng Bible? Love never faileth. Kung hindi nagfe-fail ang love, at ito sa karanasan ninyo ay bumababa, ask yourself, ang namagitan ba sa inyo ay pag-ibig? Oh, yes. Okay, that is actually a basic principle. Kasi kung lumalamig, baka kayo nagkasama hindi dahil sa pag-ibig. May napapabayaan. Kasi, halimbawa, nung ako'y binata, nung makita kong asawa ko, di syempre gandang-ganda ako sa asawa ko. Nung tumatanda siya, papaganda May ba iba. siya? Hindi Oh. Di ba kung Baka sa bulak... napapabayaan din ang sarili. Saka, kung ang nagustuhan mo sa kanya ay yung kanyang outward appearance, ay nagbabago yan. Oo, physically. So, pwedeng kaya bumababa ay dahil dun sa outward appearance. In the first place, ang panliligaw ko sa aking asawa kung dahil sa ganda niya, I think mali. Oh, yes. Why? Kaya bumababa sapagkat hindi nakabase sa principle ng love. Di ba love never fail? Yeah. Kung love never fail, ano man maging itsura niya, Outside, wala akong inside. pakialam. Oo, wala akong pakialam sa itsura mo. Yes. Oh, Okay? Kasi love yun ang principle. Now, kapag nakabase lang ang aking, halimbawa naman, nagustuhan kita kasi ikaw ay sexy. Gawa ng figure mo. Nung mga anak, Tumaba na. Nag-iba yung physical. nag-iba. Anong mangyayari ngayon doon sa aking, yung attachment ko sa kanya? Oh. Mag-iba kasi nag-iba na yung figure. Bakit? Yung kasing okay. figure ang tiningnan ko. It's not the love. So, hindi siya love. So, I think that one must be checked by all couples para at least bumalik sila doon sa totoo. Which is love. Ayun, ang solusyon pala. Oo. Dahil talagang ang principle ng marriage ay ito'y na-unite sa pag-ibig. Love. Hindi ito na-unite dahil need mong makakita lagi ng magandang kasama. Need mo or di kaya mo siya nagustuhan at pinakasalan, kaya mo siya niligawan kasi mayaman. Kasi doktor siya. Ay ngayon, di na siya makapanggamot. So, anong mangyayari doon sa gusto mo? Di mawawala yon. Nawawala kasi doon ka lang nakatingin. Yan. No? So, this is the very reason why ang relasyon ng mag-asawa ay hindi dapat nakabase sa outward or doon sa labas sa pagkatao ng kanyang asawa. Meaning to say, find the real value of your partner and then stay with that, love that value kasi yun ang meron siya. Huwag yung tangible. Okay, wag yung sa mukha, okay, wag yung sa kayamanan, wag yung sa kanyang skill kasi pag di na niya nagagawa yun Kasi nawawala yun. So, love never fails kasi siya ay
principle coming from the Lord. Yun. Naku, matinding palaala po yan para sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga Yes. dalagat binata Oh, din. malinaw na malinaw po. Yes, i-check nyo din bakit nyo ba gusto. Ito ba ay tunay na pagmamahal sa iyong magiging kapareha sa buhay or kapareha na sa Yan, buhay? kaya So, to- napaka-magandang paalala para sa ating Yes. mga kabinataan at kadalagahan sa ngayon. Ano? So to directly para diretso yung ating sagot sa kanya, ito ba ay normal? Ito ay normal na nangyayari sa karamihan pero hindi dapat mangyari sa iyo. Okay, you have choice. Naku, nakakatuwa naman at nagkaroon ng kasagutan. Sana po na-satisfy kayo sa mga kasagutan sa inyong mga katanungan. At kung meron pa po kayong mga karagdagan, huwag po kayong mahihiya mag-comment down or ipahatid sa amin ang inyong mga katanungan sapagkat tuwing katapusan ng buwan ay mabibigyan po ng espesyal na moment ang inyong mga katanungang ito. Tama ba? Yes, kaya Ayan. po, kaya ang lahat po ninyong mga katanungan ay amin po yung iipunin at amin pong paghahandaan at paghahandaan siyempre sagutin ng atin pong Resident Guidance Counselor. Yes. Muli po ay maraming salamat sa inyong pagbibigay ng mga kasagutan sa mga katanungang ito. At patuloy po kaming nag-aanyaya na patuloy nyo kaming samahan para sa segment na ito, the most relevant question sa family relationship. Magandang umaga! Good morning po. Good morning sa lahat po. Mga